Ang maikling kasaysayan. Sa loob ng maraming dekada, ang kape ay itinuring lang na pampagising na galing sa lata. Yan ang first wave. Sumunod ang second wave. Ang panahon ng mga latte at ang sosyal na coffee shop. Pero ngayon, nasa third wave na tayo. Dito, ang kape ay tinuturing na parang mamahaling alak. Tungkol ito sa specialty coffee, katapatan at ang kwento sa likod ng bawat butil. Ang pinagmulan. Ang ating paglalakbay ay nagsimula sa taas ng 1,800 metro. Ito ang single origin na kape. Ibig sabihin, ang mga butil na ito ay galing sa isang partikular na bukid, hindi pinaghalong tira-tira. Hindi lang kami nagtatanim ng kape, inaalagaan din namin ang bawat puno. Dahil sa direct trade o direktang pagbili namin sa magsasaka, mas nabibigyan namin halaga ang dami or ang quality kaysa quantity. Pinipitas lang namin ang mga hinog na bunga ng kape. Protektahan din namin ang lupa dahil sa terroir o ang lokal na kapaligiran ang nagbibigay ng buhay sa kape. Sa third wave, ang magsasaka ang bida. Sa pagbabay ng tamang presyo sa kalidad, sinisiguro natin magpapatuloy ang kabuhayan ng mga bukid para sa mga susunod na henerasyon. Susunod, ang mga berdeng butil ay dadalhin sa isang specialty roaster. Dito, ang layunin ay hindi sunugin ang kape, kundi palabasin ang tunay na lasa nito. Long second wave, usang dark oily roast na lasang huli. Third wave, mas gusto namin ang light roast. Bakit? Dahil light roast ay pinanatili ang natural na asim at tamis ng prutas. Kung ang butil nito ay mula sa Ethiopia, ay may amoy jasmine o blueberry. Gusto nyo rin ba malasahan ito? Hindi lasang apoy. Sa huli, ang butil ay makakarating sa kamay ng barista. Sila ang huling bantay ng kalidad. Lahat dito ay may sukat. Tinitimbang ko ang kape hanggang sa 0.1 grams. Sinisigurado ko ang init ng tubig ay eksaktong 93 degrees Celsius. Ang paggamit ng manual brewing methods tulad ng pour-over ay nagbibigay daan para makuha ang napakadelikadong lasa ng kape.
Kapag ininom mo ito, hindi ka lang nakakakuha ng caffeine. Nalalasahan mo ang sipag ng isang magsasaka sa bukid at ang husay ng isang roaster sa maingat na pag-roast ng kape. Dad, may katanungan lang po ako. Maraming Pilipino ang lumaki sa 3-in-1 o instant coffee. Gaano kahirap baguhin ang mindset ng publiko para tangkilikin ang kape na mas matagal ihanda at mas mahal ang presyo? So, maganda yung tanong mo. Lahat tayo lumaki talaga sa grade kape. Pero hindi mo kailangan baguhin. Hindi mo kailangan baguhin yung knowledge nila sa coffee, sa 3-in-1. Kasi ang kailangan lang natin ay dagdagan yung knowledge. Yung kailangan baguhin, yun na yun. Lahat tayo lumaki doon, so wala tayong ginagawa. Sa atin, sa part natin as nasa coffee industry, kailangan lang natin dagdagan yung knowledge. I-introduce natin sa kanila kung ano yung coffee, ano yung process ng coffee, paano siya in-harvest, paano siya i-roast, everything about coffee. I-introduce natin sa kanila and at the same time, we let them experience. Hindi lang basta, ay, kwento. Kaya dito sa amin sa shop namin, we have brew it yourself bar. Inahayaan namin yung mga customers namin o kung sino na may gusto or gusto nila ma-experience yung manual brewing. So, hinahayaan namin sila ma-experience. We are here for them to experience. Hindi natin bakit Susunod po na katanungan. Bilang isang bansa na may mainit na klima, ano ang mga hamon sa pagpapanatili ng kalidad ng kape? Mula sa pag-imbok ng beans hanggang sa mismong pag-brew sa gitna ng init o humidity. Hindi ka Pinoy kung hindi ka nagkakape ng mainit. Diba? Parang kultura na natin yan eh. No? Diba? Kahit tarik yung araw eh. No? Nagkakape tayo. Kasi hindi na yung kultura natin. Kasi nga, kumbaga tayong mga Pinoy, pag tinanong mo nga yung isang nagkakape, ba't ka nagkakape? Sasabihin niya, pampagising, pang-boost na siya. So yun, as tropical country, normal na sa atin yan. So wala na tayong kailangan baguhin o wala na tayong kailangan gawin para sabihin sa mga Pinoy na, kahit mainit, magkape tayo. Hindi na, kasi Norway. normal na natin yun. Next question po. Dahil tayo ay isang coffee producing country,
paano makakatulong ang pagiging malapit natin sa mga farm para mas mapaganda ang flavor profile na inaalaw nyo sa mga customer. Yun, mas okay din yung tanong ko. Sa amin, sa part namin sa The Cooking Dad, meron kaming tinatawag na program na Farmers Brew. Ano yung Farmers Brew? Yung Farmers Brew, tinuturuan namin sila, mga farmers, how to brew their own coffee na hina-harvest. Bakit namin naisip yun? Kasi usually si farmer sila yung laging hindi nasasama sa cycle ng coffee, no? Hindi sila nasasama. Hindi sila na-acknowledge. Like for example, ikaw, Dom, nagkape ka, sarap ng coffee. Sarap ng coffee na iniinom mo. Lagi mong sinasabi, sarap ng kape, ang galing naman ng barista. Diba? O kaya, ang sarap ng coffee, ang galing ng mag-roast, ang galing ng roaster. Laging nasa set aside yung farmers. So yung Farmers Brew, ginawa namin yun para si farmer mismo, kaya niyang i-brew ng tama yung coffee niya. Not the traditional way. Ano yung traditional way? Traditional na pakukulaan mo lang, papanggalin mo yung ground o yung sapal. Yun ang hindi. Sa Farmers Brew namin, na program namin, may science talaga sa brewing. No? Yung standard temperature, yung time, yung grind size, tinuturo namin. So, ibig ko sabihin, pag yung farmer kaya niyang i-brew ng tama yung coffee niya, malalaman niya kung masarap na ba, may isasarap pa, or sakto na. Diba? Kasi may parameters na siyang sinusunod. No? Yun yung ginagawa namin, Russell, para si farmer from farming pa lang, alam na nila yung quality ng coffee. Bago i-display sa market. Sir. Next naman, paano naging instrumento ang third wave para ipakita ang galing at sining ng mga Pilipinong barista sa buong mundo? Actually, ang third wave coffee, yan yung specialty coffee niya. Kasi pag tinawag kang specialty cafe or third wave coffee, lahat ng sinaserve mo specialty. Yung kami dito sa TCD, for example, parang ano kami, tawag ko sa amin hybrid cafe. Kasi meron pa kami commercial coffee, meron kami ng mga iced coffee, mga fraps, no? Kasi, and at the same time, nagsaserve din kami ng specialty coffee. Parang gusto market namin kasi gusto namin hindi lang isang part yung kukunin natin market. Siyempre gusto namin, like for example, yung mga Gen Zs, gusto nyo mga medyo sweet, medyo creamy, no? That's why may mga farmers. At the same time, yung mga coffee enthusiasts naman, like mga home brewers, like specialty coffee na yung binibrew nila, meron din kami. Nakatulong yun sa amin, like for example, pag nagkukumpit kami, kasi yung competitions. So, sumasali kami ng competition para ma-validate yung lasa ng coffee namin. Hindi, ang pangit kasi sabihin na, masarap yung coffee namin, pero kami lang yung nagsasabi. Diba? Walang validation. At the same time, nagkukumpit din kami to earn experience, to have more friends. At ang pinaka-importante, nag-enjoy kami. Kung nag-compete kami. Bonus na lang yung nanalo. Bonus na lang yung First question po. May panganib ba na ang third wave ay magiging elitist o para sa mayayaman? Paano natin ito gagawin mas inklusibo para sa masang Pilipino? yun yung misconception natin ng third wave. Pagka sinabi nag-third wave coffee ka, coffee snob ka na. Elitist ka na. Big time ka na. Hindi yung totoo. No? Lahat pwedeng magkape. Lahat pwedeng pumasok sa specialty coffee. Hindi yan exclusive na para sa ganitong antas ng buhay lang. Pag mahirap ka, hindi ka pwedeng specialty. Hindi yung totoo. Kaya kami dito, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, yung shop namin, very homey. Parang nasa sala, nasa dining area. No? Kasi gusto namin para sa akin, pinakamasarap magkape yung nasa bahay ko sa bahay. Diba? Pinakamasarap yung feeling na magkakaroon, relax na relax ka pag nasa bahay ka. At the same time, masarap yung coffee mo. And kaya nga kami dito,
yung ibang customers talaga namin, mga regular customers namin, kahit nakapambahay na, panjama na, kapag tulog na, pumupunta pa rin dito. Kasi ayaw naming magpakilala na, for example, ay hindi, pag hindi ka naka-dress na maganda, hindi ka nakakagyan pupunta. No? Pag may dress code dyan, dapat maganda yung dress mo. Hindi kami gano'n, hindi namin, wala sa mindset namin. Gusto namin lahat active. Lahat. Feeling mo pag nagkakapi ka, nasa bahay ka lang. Next question po. Sa dami ng mga testing kape na nagbubukas ngayon, tingin nyo ba ay panandalian trend lang ito o seryosong movement ito na magtatagal? Sorry po. So dami na. Sa dami po ng nagbubukas. Sa dami po ng mga testing kape na nagbubukas ngayon, tingin nyo ba ay panandalian trend lang ito o seryosong movement ito na magtatagal? Hindi. Ang lugar kasi, syempre, sabi ko nga kanina, kaya ka nagkakaregusto mo, relax ka. Maganda yung ambience. I'm not, hindi ako kontra sa mga aesthetic cafe, sa mga aesthetic coffee shop. Pabor ako doon kasi nga maganda yung shop, di ba? Yun nga yung sinasabi ko. Masarap magkape pag nare-relax ka. Maganda yung paligid mo, di ba? So, hindi, yun, parang nasa tao na yun or nasa cafe owner na yun kung bakit ganun yung setup na gusto niya gawin. And at the end of the day, para sa akin, ang importante pa rin yung quality at saka yung lasa ng coffee mo. Yung kaya nga tinawag na coffee shop eh. Kasi dahil sa coffee. Hindi ka naman tinawag na aesthetic shop. Tinawag ng coffee shop because the quality na siniserve, the coffee quality na siniserve ay quality talaga, yung babalik talaga. So, parang ano na lang for me, plus point na lang ko, aesthetic yung coffee shop. Ganun po, last question. Kung bibigyan niyo po ng isang salita ang kinabukasan ng kape sa Pilipinas, ano po ito at bakit? Siguro para sa akin, the perfect word is collaboration. Bakit collaboration? We cannot do it alone. Hindi nyo din kaya siyang gawin ng isa lang or kailan. Collaboration kasi dapat sama-sama tayo. Nag-gather tayo ng idea, nagtutulungan tayo kung ano yung nalalaman natin, yung knowledge natin. At the same time, natututo tayo sa bawat isa. And that's collaboration. Ito ang third wave. Ito ay kilusan ng panggalang sa lupa, sa sining, at sa panlasa. Hindi lang ito isang tasa ng kape, ito ay isang pandaigdig pakikipagkamay. Magandang hapon po muli. Again, kami po ang Group 1 at kami po ang nagre-report about sa third wave coffee. At ating pong tandaan, Brewing coffee with a purpose.